Bago po tayo magsimula, mas gaganahan kayong manood kapag nag-click kayo ng subscribe button and notification bell. Ang kwento na ikukwento ni Kuis ay Malena na pinalabas noong 2000. Magsisimula ang ating kwento sa isang binatilyo na nagngangalang Renato at isang napakagandang babae na sobrang amo ang mukha na si Malena. Sa isang maliit na bayan ng Sicilian ng Castelcuto ay may isang diktador na si Benito Mussolini ay nagpahayag na ang Italy ay papasok na sa ikalawang digmaang pandaigdig. Habang nangyayari mga ito, si Renato ay tumanggap ng bagong bisikleta na niregalo ng kanyang ama sa kanya. Pinagyabang ni Renato ang kanyang bisikleta sa kanyang mga kaibigan, ngunit pinagbotohan pa nila kung isasama nila si Renato sa grupo. Isang kasama sa grupo ang nag-aabang kay Malena at nang sumenyas na ito sa grupo nila Renato ay pumwesto na sila at umupo sa tabi dahil dadaan na si Malena. At yun din ang unang-unang pagkakataon na nakita ni Renato si Malena. Napakaganda at kaakit-akit ang mukha. Kaya si Renato ay kumakabog ang dibdib na alam niya na mayroong dumadaloy na init sa kanyang katawan. Nakalagpas na si Malena, ngunit lahat ng dinadaanan ni Malena ay kanilang pinag-aantayan. At lahat din ng pagkakataong iyon, ang mga mata ni Renato ay nakatitig sa buong katawan ni Malena. Kahit nasa paaralan, sa pagtulog, si Renato ay hindi na matanggal sa isip niya si Malena. Sa murang edad ni Renato na nagbibinata, nagsimula na siyang magpantasya. Pantasya sa kaakit-akit na hubog ng katawan, mga labing korting puso at ang nakakabighani na kagandahan ni Malena. Nag-skip ng klase si Renato at pumunta siya sa bahay ni Malena at nag-abang ito sa tapat. Hindi niya kasi nakalimutan ang kwento ng kanyang kaibigan na minsan nagpapabili ng sigarilyo si Malena sa mga bata. Kaya eto na siya. Nakapwesto sa tapat ng bahay ni Malena, umaasa at umaandar ang kanyang imahinasyon na lalabas si Malena at siya ay uutusang bumili ng sigarilyo. Pero lahat ng ito ay pantasya lamang. Nalaman ng kanyang ama na tumatakas sa klase si Renato, kaya lahat ng palo at hampas ay inabot nito. Isang gabi, hindi na mapigilan ni Renato ang pagpapantasya niya kay Malena. Kaya tumakas ito sa kanilang bahay at pinuntahan ang bahay ni Malena. Pumanik siya sa puno at nakita niya sa isang butas si Malena na nakapantulog lang ang suot. Nanlaki ang mga mata ni Renato at lalong nadagdagan ng init at pantasya niya kay Malena. Si Malena ay nag-iis sa bahay dahil ang kanyang asawang sundalo ay napadala sa Afrika upang makipaglaban sa gera. At ang kanyang ama naman ay nagtuturo kung saan nag-aaral si Renato. Gabi-gabi nang pumupunta si Renato kay Malena at kanya itong sinisilipan. Halos nakikita na niya ang buong katawan ni Malena, pati ang mga tinatago nito. Si Malena ang pinakamagandang babae sa Sicilian, kaya lahat ng lalaki doon, maging binatilyo at matanda, ay nagpapantasya sa kanya. Ngunit hindi siya nakakaligtas sa poot at galit ng ibang mga babae na naiinggit sa kanya. Si Malena ay dumadalaw sa kanyang ama sa school na tinuturuan nito. Mahaba ang kanyang nilalakad patungo sa bahay ng kanyang ama. Kaya lahat ng lalaki ay napapatingin sa kanyang kagandahan. Pero ang makakating dila na may kinakatagpo siyang ibang lalaki. Lahat yan ay nadidinig ni Renato sa mga taong nakakasalubong niya. Kaya gumawa siya ng paraan upang makita kung sino ang pinupuntahan ni Malena sa bahay na iyon. Pumanik siya sa bakod at kitang-kita niya na pinapasyalan niya pala ang kanyang ama. Napangiti lang si Renato na hindi totoong chismis. Kaya lalong humanga at uminit pagpapantasya niya kay Malena. Sa sobrang imahinasyon niya ay lahat ng palabas na napanood niya, maging ito ay action, adventure o fantasy, ay sila ni Malena ang bida at walang tigil ang halikan. Kumalat ang balita na napatay sa gera ang asawa ni Malena. Kalat na kalat ito sa buong lugar ng Castelcuto. Si Malena naman ay iniiyak mag-isa ang sakit at dalamhati ng pagkawala ng kanyang asawa. Binigyang pugay ng pamahalaan at mga sundalo ang asawa ni Malena dahil isa itong opisyal ng militar. Si Renato naman ay lalong dumami ang kanyang nadidinig na chismis tungkol kay Malena. Namalaya na si Malena na pumapatol sa mga lalaki dahil wala na ang kanyang asawa.
galit na galit si Renato sa kanyang mga nadidinig. Kaya nagpunta siya sa simbahan at pinagdasal niya na ingatan si Malena sa araw-araw. At darating din daw ang panahon na siya na ang mag-aalaga kay Malena. Kahit nagdadalamhati si Malena, ay pumupunta pa din si Renato sa bahay nito. Kahit siya ay nalulungkot din para kay Malena, ay nakuha niya pang nakawin ang bikining itim nito. Tuloy pa din ang pantasya ni Renato sa lungkot at ligaya. Hanggang sa makatulog na siya at pagdating ng umaga ay gigisingin na siya ng kanyang ama, ay nakita nito na nakasuot pa sa ulo niya ang bikining itim ni Malena. Kaya palo at hampas na naman ang inabot ni Renato. Hinulong siya ng kanyang ama sa kanyang kwarto at hindi siya maaaring makalabas. Ilang araw ang lumipas at siya ay pinalabas na din ng kanyang ama. Parang nakawalang ibon si Renato na gustong-gustong lumipad patungo sa bahay ni Malena. Ngunit napansin niya na madami ng lalaki ang nag-aabang sa bahay ni Malena. Kaya umabot na ang isang sulat sa ama ni Malena na ang kanyang anak ay pumapatol na sa iba't ibang lalaki sa kanilang lugar. Umalis na ito ng paaralan at ayaw nang makita si Malena kahit kailan. Kinagabihan ay muling sinilip ni Renato si Malena at nakita niya na may isang lalaki na kausap ito at sila ay naghahalikan. Naisip ni Renato baka nga totoo na ang balita tungkol kay Malena dahil nag-aaway-away na din ang mga lalaki para kay Malena at nagagalit na ang mga asawa nito na tinatawag siyang kalapating mababa ang lipad. Dinimanda si Malena ng asawa ng dentista na nakipag-away sa bisita ni Malena nung nakarang araw. Umabot na sila sa korte at pinatunayan ni Malena at kanyang abogado na gawa-gawa lang ng dentista na may relasyon sila kaya nagalit ang asawa nito. Sinabi pa ng kanyang abogado na nakasalanan ba ni Malena na siya ay isang balo na napakaganda na ang paghanga sa kanya ay binabaligtad ng ilan na gumagawa siya ng immoral na pati ang kanyang ama ay tinakwil siya dahil sa pagkakalat ng ilan. Nanalo sa kaso si Malena at nag-celebrate sila ng abogado sa kanyang bahay. Si Renato naman ay hindi mawawala sa eksena at muling nakasilip sa mga butas ng kaligayahan. Hindi pumayag ang abogado ni Malena na pera ang ibabayad sa kanya. Kaya walang nagawa si Malena at napilit ng abogado ang kanyang nais. Naangkin nito ang katawan at kagandahan ni Malena. Nagkaroon sila ng relasyon, ngunit ang mga kalalakihan na nagpapantasya sa kanya ay iba na ang tingin kay Malena. Na isa na siyang ibong sadsad ang lipad, lalo na ang mga kababaihan na halos isumpa na siya. Walang magawa si Malena at hindi na niya nalang pinapatulan ang mga ito dahil wala naman siyang ginagawang masama. Sa sobrang kagandahan niya, nakakaisip ang mga tao ng kamalian para siya ay kainisan at pandirihan. Patuloy ang pagsubaybay ni Renato kay Malena. Nananatiling malinis ang tingin niya dito kahit pinagpapantasyan niya ito ay hindi niya nakakitaan ng kapintasan si Malena. Kahit saan maglakad si Malena ay binabastos na siya ng mga tao dahil sa kanyang kagandahan pati ang kanyang kumakalam na sikmura ay hindi mo makikita. Wala nang makain si Malena at wala na din kapera-pera. Nagagawa na niyang manghingi ng pagkain kahit tinapay, ngunit ang kapalit ay konting salat sa kanyang makinis na balat. Kahit gustong-gustong tulungan ni Renato ay wala siyang magawa kundi ang titigan lang magandang si Malena. Umabot na ang gera sa kanilang lugar. Binagsakan ng mga eroplanong dibomba ang kanilang lugar at isa sa namatay ang ama ni Malena. Tuluyan nang naging ulila at mag-isa na lang sa buhay si Malena. Pero ang lungkot sa kanyang mukha ay natatakpan pa din ng kanyang kagandahan. Ginupit na ni Malena ang kanyang buhok. Tanda ng isang pagbabagong anyo at bagong pagkatao. Tumatanggap na ng bisita si Malena na kahit pagkain lang ang dala, kapalit ang kaligayahan sa kanyang katawan. Nakikita lahat ito ni Renato na sumusugat sa kanyang dibdib at pati pagpatak ng luha sa kanyang mga mata ay hindi mapigilan. Hindi matanggap ni Renato na binago si Malena ng mga pagsubok sa buhay na kahit pagsawaan ng kanyang katawan, bastang kapalit ay panandaliang ding pagpawi ng kagutuman. Pinagpatuloy na ni Malena ang mga ganong kalakaran. Nagawa niya ito dahil kahit noon pa man sa kanyang katahimikan ay pinag-iisipan pa din siya ng karumihan.
Pumapatol si Malena sa mga iba't ibang sundalo para mabuhay. Natapos na ang gera sa tulong na din ng mga Amerikano. Masaya ang mga tao nagtitipon, pero habang sila ay nagkakasiyahan, pinuntahan ng mga kababaihan si Malena at ito'y kanilang sinaktan at pinagtulungang sipain, sampalin at sabunutan. Pinagpapaludi nila si Malena hanggang sa halos duguan na at mahubaran. Kinupit-kupit at inuka-uka ang kanyang buhok. Pinahiya siya at sinaktan ng mga babaeng ito na pinagbibintangan siya na inaagaw ang kanilang mga asawa. Walang magawa si Malena kundi umiyak at tanggapin ang lahat ng sakit. Samantalang si Renato ay patuloy lang na nakatingin at wala ding magawa. Kung titingnan natin, iisa lang si Renato at Malena na walang lakas ng loob na harapin ang tapang ng buhay, kundi tumanggap na lang sa sitwasyon na binibigay. Pinalaya si Malena sa kanilang lugar at si Renato naman ay nilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob sa tabing dagat. Isang araw, isang lalaki ang bumalik sa lugar nila Renato. Buhay pala ang sundalong asawa ni Malena na si Nino. Hindi pala siya napatay sa gera, ngunit naputol ang isa niyang braso. Bumalik siya sa kanilang tahanan para hanapin si Malena, ngunit wala na ito dahil lumayo na sa lugar ng mga taong judgmental. Sinusundan lang siya ni Renato pero hindi naman din siya kinakausap. Nagpatulong ito sa mga kapwa nila sundalo na hanapin nila si Malena pero walang nakatulong sa kanya kahit isa. Naglakas ng loob si Renato dahil walang tao na mapagtatanungan si Nino kung nasaan si Malena, kaya sumulat si Renato at sinabi niya ang buong nangyari sa kanyang asawa. Na kahit ano ang mga sinasabi ng mga tao, nananatiling tapat si Malena at mahal na mahal siya nito. Madami nga ang nangyari dahil ang alam ay patay na siya, pero nananatiling mahal siya ni Malena. At sinabi din ni Renato kung saan lugar pumunta si Malena nang nakita niyang sumasakay ng train. Kaya lalong nagpursige na maghanap si Nino kay Malena. Isang taon na ang nakararaan, normal na ang lahat at wala na din ang bakas ng gera. Natulala ang mga tao sa kanilang nakita. Magkasama na si Malena at si Nino. Nataas noo na naglalakad sa gitna ng mapanghusgang lipunan. Hinarap nila ang mga taong umapi kay Malena at bandang huli ay tinanggap na ni Malena ang pagpapatawad sa mga taong nanakit sa kanya. Si Renato naman ay nakawala na sa pantasyang kanyang nasimulan mula noon pa dahil ang pumalit sa damdaming iyon ay respeto kay Malena. Lagi po nating tatandaan na ang kagandahan ay hindi nilalagyan ng kapintasan o karumihan para lang mapagtakpan ang ating kainggitan. Diyan po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay muli niyong nagustuhan. Huwag niyo pong kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button